I miss can I have gising-gising with my favorite Bicol Express. Thank you. Pagkain, kinagigiliwan, kinakailangan. Food is something that we want and yet we badly need. It is a basic human need. Pag-uusapan po natin ngayon ay pagkain, or more precisely, food security. Magandang araw, Pilipinas, at welcome sa mas pinaganda at pinasiksik sa impormasyong Pulsong Pinoy. Nais po namin ipakita sa inyo ang samot-saring panlasa ng mga Pinoy sa isang panooran tiyak na mabubusog ang inyong isipan. Narito ang heads up na nagpapakita ng mga programa ng pamahalaan, ang mga mahalagang mga naging aktibidad ni Pangulo Aquino sa loob ng isang buwan sa SKED ni Pangulo. Ang salaysay ng lahi na nagpapakita ng mga bagay-bagay na likas at tatak. Pinoy ang lider na nagpapakita ng mga iba't ibang mga pinuno sa mga sangay ng pamahalaan. Meron din kaming country ko sa country ko na nagpapakita ng pagiging likas na matulungin ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino. Ang issue na hitik sa mga dagdag kaalaman na maaaring malaman sa loob ng 1 minuto lamang. At syempre po, ang mensahe ni Pangulong Aquino. Ako po ang inyong magiging host at tagapagdala ng mga impormasyon, Zairine Parsad Valencia. Sa aming pagbabalik, umpisahan na po natin ang 1 oras na programa ng makulay na magazine sa telebisyon, ang Pulsong Pinoy Relaunch. Stay tuned and stay glued to your seats. Ulan dito, ulan doon, baha dito, baha doon. Sa panahon ng bagyo, bilyong-bilyong pananim ang nasisira taon-taon. Sa nagdaang bagyong Pedring at Kiel, halos umabot na sa 15 bilyong piso ang naitalang pinsala. 12 bilyon dito ay ang pagkasira ng mga sakahan na sana ay pupunan ang inaasahang 6.4 million tons na ani para sa huling bahagi ng taon. Kung ating susumahin, sa 6 na bagyong pumasok nito lamang taon, umaabot na sa mahigit 1.4 metric ton na palay ang nawala. Sa inilabas na ulat ng Bureau of Agricultural Statistics nitong buwan, hindi aabot sa 3,000 metric tons na bigas ang kasalukuyang nakaimbak. Ayon kay Pangulong Noynoy Aquino, malapit na maging rice sufficient ang ating bansa kung saan sa kabila ng mga hagupit ng mga bagyo, meron pa ring 100 araw pa sobrang ani na sasakto sa unang ani ng taong 2012. Itinala naman ng Kawanihan ng Pagsasaka at Statistika ang pagkakaroon ng higit sa 4% pagtaas ng ani mula ng nakaraang taon. Ngunit para masiguro na matutugunan ng gobyerno ang pangangailangan ng bigas para sa susunod na taon, inaasahang mag-aangkat ng 800,000 metric tons na bigas na papasok sa buwan ng Hulyo. Kung ikukumpara, di hamak na mas maliit ang iaangkat na bigas mula sa 2.45 million metric ton noong 2010, kung saan tayo ang naitala na pinakamalaking nag-import ng bigas sa buong mundo. Kamakailan, isinagawa ng Philippine Rice ang ceremonial harvesting sa Luneta, kung saan kanilang ipinakita ang bagong uri ng palay na kayang mabuhay sa anumang uri ng panahon, bumagyo man o umaraw. Inaasahan naman na hindi bababa sa 15% ang karagdagang magiging tubo nito. Sa kasalukuyang datos, lumalabas na 2 kutsarang kanin ang nasasayang ng bawat Pilipino. Ngunit kung tayo ay makikiisa sa layuning makatipid sa konsumo ng bigas, higit sa bilyong-bilyong piso ang mailalaan sa mas mahalagang proyekto ng gobyerno.
Dadako po tayo ngayon sa Zamboanga del Norte. Dito masasaksihan po natin ang ating mga kapatid na nagtutulungan upang makaahon sa kahirapan. Papaano? Sa pamamagitan ng pagbukas ng pag-iisip at paglaganap ng kaalaman. Dito guys sa Country Ko sa Country Ko. Siya si Emmy Tampon, isang magsasaka sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Mula sa kanyang natutunan sa programang High Green na isinagawa ng pamunuang lalawigan, unti-unti niyang binuo ang samahang tumutugon sa layunin ng programa, ang magtanim ng high-value commercial crops tulad ng gulay na magiging sandigan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Yung programang High Green, narinig namin to sa radio. Yung narinig na namin, yung opisina sa agriculture na doon sa provincial government, sila ang nag-facilitate sa amin. So, nung nalaman namin na itong programa ay makakatulong sa amin, so tinanggap namin. Yung pinacilitate nila kami, nag-organize kami ng mga farmers para ma-implementar namin dito sa aming barangay. Itinatag ang programang Hilly Lands Green Rehabilitation and Livelihood Program o High Green para makabuo ng isang communal farm facility na mismong ang mga magsasaka sa bawat barangay ang mga ngasiwa. Naitala kasi ang Zamboanga del Norte bilang pinakamahirap na lalawigan sa Pilipinas noong 2004. At ang programang ito ang inaasahang tutugon sa kakulangan sa hanapbuhay at pagkain. We have addressed talaga yung presence ng agriculture mismo sa barangay. Because since devolution, parang nag-disintegrate na ang mga services. No? A lot of agencies implement projects, same project in one barangay, a lot of projects in one barangay. So wala na talagang parang medyo nakafocus. Ngayon, nagbigay kami ng, making agriculture visible sa mga farmers. So that's why ang High Green nag-create ng isang facility. Itong communal na facility na where they study, they work together as a group, as a community, and then give themselves livelihood of their own out from the support of the provincial government. Bilang isang magsasaka, ang alam lang namin yung sa rice field. Pagdating na sa High Green, yung mga vegetable gardening, doon namin nalaman na malaking na itutulong sa amin. Tinuturuan kami ng mga strategy na papaano ang gardening. So doon namin nalaman. Ang mga naabot ni Emmy ay di nagawang ipagkait sa mga kasamahan. Araw-araw ay nandito siya sa taniman upang pangasiwaan at turuan ng tamang pamamaraan ang kanyang mga kabarangay. Sa kasalukuyan ay umaabot na sa 73 ang kanyang mga natulungan bilang miyembro ng kanilang samahan. Mula sa maliit na puhunan ay kumikita na sila ngayon ng mahigit 100,000 kada taon. Natutunan na rin nilang mag-alaga ng mga hayop tulad ng baboy, kambing at manok. Magpasalamat ako sa High Green, lalo na kay Ma'am Emmy, na binigyan niya kami ng mga seeds, yung mga daming seeds na binigyan niya sa amin. Kung wala sila, wala kaming mapera. Kaya binigyan niya kami ng seeds, nagkapera din kami. At higit sa lahat, nakapagbibigay na rin siya ng educational assistance sa mga anak ng kanilang miyembro. Papasalamat din ako doon sa ibinigay na educational assistance. Kahit konti lang, at least nakakapagpapagaan sa aming pangangailangan sa pagbabayad sa mga kinakailangan ng mga bata. Yung, kunwari, yung mga miscellaneous. Actually, malaki-laki na rin yun. Target din ni Emmy na madagdagan pa ang mapag-aaral niya sa mga susunod na taon at makapagpatapos ng high school bilang iskolar ng kanilang samahan. Ako po si Emmy Tampon. Ito po ang country ko sa country ko. Dito, sa Barangay Benigno Aquino, sa bayan ng Sintagan, Zamboanga del Norte, nagsimulang mamuhay si Manuel. Mula sa pagtatanim ng kamote at mais, rubber tree planting naman ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon.
Ang mga natutunan niya tungkol sa pagtatanim ng punong ito ay mula rin sa programang High Green. Walang sweldo ang pagtuturo niya sa kanyang mga kasamahan maging sa mga bisitang nais matutunan ang pagpaparami ng rubber tree. Ang tinuturo ko po sa kanila ay ang wastong pagsidling, pagbudding. Ang pagbudding po ay hindi madali. Napakahirap ang pagbudding. Pero sinisikap namin na marunong kasi yan ang pinaka gandang proseso sa pagtatanim ng guma, ng rubber. Kaya po, nagugustuhan po nila kasi po marami daw kasi po yung yung latex ang budding. Ngayon, mayroon na silang kanya-kanyang farm, plantation, yung mga beneficiary namin. Simple lang ang pangarap ni Manuel. Ang mapaunlad at mapagyaman ang benepisyo ng rubber tree at makinabang ang mga taong binahaginan niya ng kaalaman para makaahon sa kahirapan. Ang inspirasyon ko po yung marunong sila at magkaroon sila talaga ng rubber kasi dito lang namin makikita ang magandang kinabukasan sa rubber. Nung natuto na rin ako mag-budding, in-apply ko rin sa farm ko. Tapos pinagsikapan ko na matuto rin ako sa sarili para gusto ko rin na maiangat namin yung buhay namin dito. Kasi talagang alam nyo, makita nyo naman parang hirap ang namin, yung hanap buhay. Na dito ko na concentrate sa rubber. Gusto ko na ito yung makakatulong sa amin. Ang mga proyekto sa ilalim ng High Green Program at ang pagsisikap ng mga taong nasa likod ng implementasyon nito ay binigyang pansin at pagkilala sa Gawad Galing Pook Awards na isinagawa sa Palasyo ng Malacanang. Pagkilalang inialay ng pamunuang lalawigan sa mga taong nagsikap na isabuhay ang layunin ng programa. For the first time, since nasa agriculture kami, wala pa kaming award na na-receive galing sa pinakamataas na pinuno ng bansa, no? Especially for agriculture. Kasi program ng agriculture mahirap, hindi siya pareho ng infrastruktura na when you created a building, pagkatapos ng building na siya and then you occupy that. Pero sa agriculture, talagang very sweet and sweet and sweat. Kasi pagkatapos mong i-organize yung mga tao, you have to go further and farther and touch their lives, not only in technology, but also in their social development aspect. Otherwise, magiging failure ang project mo. Masayang-masaya kami, masayang-masaya ako kasi alam ko na pag manalo kami at saka makatulong kami sa ating bayan, sa pag-unlad ng ating bayan, alam namin na mayroon silang maraming ibibigay na mga assistance sa amin. Kasi kitang-kita nila na gumagawa talaga kami at kumikilos. Pres, una-una, maraming salamat sa turo mo sa amin sa yung mga kasamahan sa ating asosasyon. Saka pangalawa sa High Green. Saka una-una kay Gob. Kung hindi niya na pag-isipan itong High Green, siguro ngayon wala rin kami natutunan. Ako po si Manuel Frijoles Jr. Ito po ang country ko sa country ko. Ang inyong napanood ay isang food for thought. Thank you. Kung inyong naibigan ang country ko sa country ko, tiyak na maiibigan nyo rin po ang susunod na feature kung saan ihatid po namin sa inyo ang lutong Pinoy na mula sa lalawigan ng Pampanga, Mekeni. Samahan ninyo po akong tikman ang ilang sa mga katangi-tanging at kaaya-ayang lutuin at pagkain na mula sa lalawigang ito. Pagkain tiyak na likas Pinoy. Tara na tikman po natin sa Salaysay ng Lahi. Sisig, kare-kare,
lechon, tosino, ilan lang yan sa mga paboritong pulutan at ulam nating Pinoy na lalong nagiging katakam-takam kapag maririnig na ito'y lutong Kapampangan. Ang Pampanga ay isang lalawigan sa rehiyon ng Central Luzon at ang San Fernando City ang kapital nito. Kung kilala ang Pampanga na lupain ng mga makatat manunulat, matatapang na mandirigma at tagapagtanggol ng kalayaan, gayon din sa kanilang mga pagkain at kakaibang lutuin. Ito ang tinuguriang Culinary Center ng Pilipinas. Bago pa man noong panahon ng mga Kastila, may impluwensya na mula sa India, China at karatig bansa sa Asia ang paraan sa paghahanda at pagluluto sa loob ng kusina ng isang Kapampangan. Dito sa Museo ng Angeles na dating City Hall ng lungsod at itinayo noon pang 1922, makikita ang makulay na kasaysayan, pamumuhay at kultura ng mga Angelenyos. Sinasalamin din nito ang mga kaugalian na likas lang sa lugar at humubog kung ano ang mga residente nito sa ngayon. Bilang bahagi ng ipinagdiwang na Fiestang Kulyat ng Angeles, ipinakita sa kulinarium nito ang sari-saring lutuing Kapampangan na talagang pang-fiesta sa sarap. We serve this every day sa lunch, dinner, some ng mga Kapampangan. But since this is a Kapampangan food, so ginawa naming pamangan fiesta para ipakita sa mga guests namin sa na taga Manila na may mga Kapampangan food na masasarap na pwede namin ipagmalaki. Siguro it's the way we prepare food. We call it singkocha in Kapampangan, or hindi ko alam sa Tagalog but it's in English, pre-cook it before we saute it. We have to boil it in its own juice and its own marination before we fully cook it. Yung mock cricket, hindi naman yun ng lipaktong eh. Pero galing siya sa ground. So ibang klase yun. Malinis na malinis yun. Talagang nililinis. And then we have this stuffed frog or the batute. The frog, we stuff it with the meat and at saka ibang mga spices, and then we deep fry it. Napakarami ring masarap na minatamis o panghimagas ang Pampanga. Kung may mahablang ka na gawa sa gata ng nyog, mas lalong pinasarap ito ng Kapampangan sa kanilang tibok-tibok. Ako po si Nora Lansang, taga Pampanga. Magluluto po tayo ng tibok-tibok ngayon. At ito ang ingredient. Mais, whole corn, at saka gatas ng kalabaw, saka yung gata ng niyog, asukal, at giniling na bigas. Ito yung gata natin. Lalagay natin sa lutuan. Tapos, lagyan natin ng asukal. Ang gatas ng kalabaw. Tapos itong full corn natin. Nalagay na natin yung mga ingredients niya. Tapos pakukuluin natin. Habang pinakukuluan natin, hintayin natin ng kumulo ng konti bago ilagay ang bigas. Kayaan muna natin yung kumulo hanggang sa lumapot. Tapos nahahanguin na natin ito. Ito na ngayon ang finished product natin na tibok-tibok. Bawat lalawigan sa Pilipinas ay may ipinagmamalaking luto ng pagkain na katangi-tangi o kakaiba lamang sa kanilang lugar. Ang lutong Kapampangan ay isang pamanang ating maipagmamalaki at dapat lang na ipinagdiriwang at patuloy na ginagawang buhay na tradisyon. Mukha yatang nagutom kayo sa pagpunta natin sa Pampanga, ano? Well, stay glued to the set. Lalo kayo matatakam sa mga susunod na features.
patuloy na nanonood ng Pulsong Pinoy. Isa sa mga pangunahing prioridad ni Pangulong Aquino ang pagsisiguro sa pagkakaroon ng sapat na pagkain ng bawat Pilipino. Ito rin po ang dahilan kung bakit patuloy na tinututukan ni Pangulong Aquino ang sektor ng sakahan.
Para sa susunod po na feature, ikinagagalak naming i-report sa boss ng bayan ang proyekto ng pamahalaan na sumisiguro po sa pagiging sapat at pagkakaroon ng tamang dami ng supply ng pagkain sa bawat tahanan. Ipapakita rin po namin sa inyo ang pagkagawad sa mga natatanging magsasaka at mangingisda. Halina't tunghayan natin ang Heads Up! Natatangi ang sektor ng mga magsasaka at mangingisda. Sila ang nagsisilbing gulugod ng Pilipinas pagdating sa pagkain. Kaya naman, patuloy ang adhikain ng Panguluhang Aquino na lalong pataasin ang batayang sektor ng sakahan at pangisdaan sa bansa. Taong 1970, nilunsad ng Kagawaran ng Agrikultura ang kauna-unahang Search for the Outstanding Farmers of the Year. Sa tulong ng noon ay National Food and Agriculture Council. 1992 nang palitan ang pangalan ng patimpalak at tinawag itong Gawad Saka, parangal sa mga natatanging magsasaka at mangingisda. Ito ay isang pamamaraan ng pagkilala doon sa mga mahuhusay na talagang naging sobra po ang ganda ng performance sa mga magsasaka at saka po sa mga mangingisda sa ating buong bansa. At ito rin po ay ginagamit natin para maka-encourage doon sa iba na naman para gayahan ng iba po nating mga kababayan sa bawat rehiyon. Ito po kasi nag-i-start po sa bawat probinsya, bawat rehiyon hanggang sa national level. Para sa taong ito, ginawaran ni Pangulong Benigno Aquino III ang 22 natatanging magsasaka, mangingisda at mga samahan na nagpamalas ng katangi-tanging abilidad upang siguraduhin ang pambansang kasapatan sa bigas at iba pang pagkain. 3 sa natatanging magsasaka ang aming pinuntahan mula sa rehiyon ng Luzon, Visayas at Mindanao. Si Efren Milare o Tata Efren ng Abra, si Catalino Ordinario Jr. ng Antiquera, Bohol, at si Jose Lorenzo ng Tupi, South Cotabato. 3 kwento ng tagumpay at pagsisikap upang maayos ang kanilang mga buhay at makatulong sa bansa. Siya si Tata Efren ng Sitio Barbarasik, Barangay Baug, San Juan, lalawigan ng Abra. 78 years old na si Tata Efren at mahigit 60 taon na siyang nagsasaka. Sa lupa niyang may sukat na 1.35 hectares, nagawa niyang mag-produce ng palay at iba't ibang klase ng pananim, palaisdaan, at pag-aalaga ng mga pato at bibe. Ang ginagawa ko rito sa farm ko, pinapakita ko naman sa mga kababayan ko at saka natutulungan ko sila kasi sila rin ang ginagamit ko sa pagtatanim ng mga halaman. So, natututo rin sila sa mga ginagawa namin dito sa farm. Noong taong 2010, kumita ng halos 400,000 piso si Tata Efren. Sa kanyang pagtiyaga bilang magsasaka, napatapos din niya ang kanyang mga anak, pawang mga profesional, dahil sa kanyang pagsisikap. Hindi naging ordinaryo ang buhay ni Catalino Ordinario Jr. mula sa lalawigan ng Antiquera, Bohol. Nagawa niyang palaguin ang 4.5 hectares na lupain sa Kinapuan-an, Antiquera, Bohol upang maging isa sa Model Integrated Coconut Enterprises. Tularan nilang ginagawa ko kasi kabutihan yun sa hindi sa akin, sa pamilya, sa buong sambayanan kumakain ay tinutulungan ng mga maniniyog. Napaunlad na rin ni Mang Catalino ang negosyo niya sa Bahalina o fermented tuba na tinawag na Catalino Bahalina Special Ordinario.
Kapag nababanggit ang rehiyon ng Mindanao sa mga balita, akala ng karamihan, kaguluhan lamang ang meron doon. Pero sa bayan ng Tupi, lalawigan ng South Cotabato, umusbong ang balita tungkol sa isang magsasaka na nagbigay ng kakaibang imahen sa magulong rehiyon ng Mindanao. Siya si Jose Lorenzo ng Crossing Rubber, munisipalidad ng Tupi, South Cotabato. Sa tulong ng Department of Agriculture at ng Japanese volunteers, napalago ni Mang Jose ang kanyang lupain at makapag-adapt ng mga techniques para sa kultibasyon ng upland corn at vegetables. Palagay ko po mula po nung pag-deliver ako ng National Food Authority, malaki na rin po ang tulong ng pamahalaan eh. Milyon na po ang nabayad sa aking ani ng mais eh. Mula po nung panahon ni President Marcos eh. Ilang presidente na po ng palit-palit. Palagi po ako nag-deliver sa NFA tuwing bumababa ang presyo sa labas. Kaya malaki po talagang tulong. Ganun din po sa Department of Agriculture sa kagawaran ng pagsasaka. Mula po sa UMAG hanggang sa Central Office, lahat po halos tumutulong po. Sa kasalukuyan, si Mang Jose ang regular na nagsusupply ng mga gulay sa Robinson's Place at KCC Malls sa General Santos City at trading post sa Coronadal City, South Cotabato. Sana po patuloy ninyong suportahan ang programang para sa amin. Maraming salamat po, Pangulong Noynoy Aquino. Ang pagbibigay gawad sa mga natatanging magsasaka ay pagpapatunay lamang na mahalaga ang kanilang sektor sa pamahalaang Aquino. Pasasalamat sa kanilang kasipagan na magbigay pagkain sa bawat mesa ng sambayanang Pilipino. May kasabihan po tayong kapag may tinanim, may aanihin. Ngayong araw, pinapatotohanan natin ang kasabihang ito. Binibigyan parangal natin ang 14 na masisipag at mahuhusay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Kasama na ang 8 namumukod-tanging mga organisasyong pang-agrikultura at pangingisda. Mga magsasaka nagtatanim ng pawis at oras upang mapalago hindi lamang ang sarili nilang sakahan, kundi maging ang kabuhayan ng mga kasama nila sa lokalidad sa pamamagitan ng pagtuturo ng makabagong mga paraan at teknolohiya. Mga mangingisdang pumapalaot, hindi lamang para may maihain sa mesa, kundi para salungatin ang mga rumaragasa at nakakapinsalang paraan ng pangingisda at hikayating alagaan ng ating likas yaman. Saging ang isa sa top 5 export product ng Pilipinas. Halos 720 billion pesos kada taon ang kinikita ng industriyang ito. Pero nagdedelikadong matupok ang masaganang produksyon ng mga saging sa bansa dahil sa Panama Disease. Ano ba ang Panama Disease? Fusarium wilt o mas kilalang Panama Disease ang pinaka-notorious plant infection na dumadapo sa halamang saging. Tinatawag itong Panama Disease dahil unang natagpuan ng outbreak sa bansang Panama. Dulot ito ng Fusarium oxysporum fungus. Unang sinisira ng fungus ang ugat ng halamang saging. Pagkatapos kakalit ito sa katawan, unti-unti itong aakyat sa mga dahon hanggang makarating sa prutas. Palatandaan ng pagkasira ang paglitaw ng brown streaks sa katawan, panunuyo ng mga dahon at pangingitim ng bunga. Mabilis kumalat ang Panama Disease, sumasama ang fungus sa dumadaloy na tubig at sa pamamagitan ng kontaminadong lupa at planting materials. Ipaparalisa ang ekta-ektaryang taniman sa loob ng 20 taon kung hindi ganap na mapatay ang fungus oxysporum. Ang maagang deteksyon sa Panama Disease ang pinakamainam na solusyon para mapigil ang pagkalat nito. Bagamat wala pang lunas sa sakit na ito, ang pagkilala, pagka-quarantine, paghihiwalay at tuluyang pagpuksa sa mga nahawang halamang saging ay makatutulong para maiwasan ang matinding pinsala ng Panama Disease. Binabalaan ang banana farmers na hindi epektibo ang paggamit ng fungicides, hindi tumatalab ang mga kemikal at maaaring mas lumala ang pinsalang dulot nito. Sa halip, makatutulong ang pagsusunog ng ipa o rice hulls para mainitan ang taniman at tuluyang mapuksa ang fungus spores ng Panama Disease.
Pusong Pinoy. Hindi lamang po sapat na may pagkain sa bawat mesa. Dapat rin na masiguro na ang bawat pagkain ay ligtas kainin. Ito ang pangunahing layunin ng National Meat Inspection Service o NMIS. Halina't samahan ninyo akong kilalanin ang pinunong sumisiguro na ligtas ang bawat karne sa ating hapagkainan. Narito ang Lead It. Ang National Meat Inspection Service ay isang ahensya ng kagawaran ng pagsasaka na ang pangunahing tungkulin nito ay mapangalagaan ang kalusugan ng ating mamamayan sa pamamagitan ng pagsisiguro na ang lahat ng karning ibinibinta sa ating mga pamilihang bayan ay malinis, dekalidad at karapat-dapat na kainin ng ating mga mahal na kababayan. At tungkulin din ng ahensyang ito na masiguro na lahat ng mga karne na binibinta sa ating mga palengke na ito ay dumaan sa tamang inspeksyon at pumasa sa standard na itinakda ng ating ahensya. Doon sa mga slaughterhouses natin, meron tayong ginagawang dalawang inspeksyon kung saan ito ay tinatawag nating anti-mortem inspection at saka post-mortem inspection. Dito sa anti-mortem inspection, ito ay ginagawa natin bago katayan ng hayop kung saan tinitingnan natin ang hayop kung ito ba ay may sakit o wala. At saka yung may palatandaang may sakit ay hindi natin ito itinutuloy na pinapayagang katayin. At pagkatapos naman na katayin ito, tinitingnan pa rin natin yung karne. Tinitingnan natin kung may mga palatandaan ito ng sakit ng hayop. Meron din tayong permanenteng task force bantay karne kung saan itong task force na ito ay talagang ini-inspeksyon yung ating mga pamilihang bayan para masiguro natin na yung mga karne na hindi dumaan sa tamang inspeksyon at kasama na dito yung mga double dead meat na hindi makapasok doon sa ating mga pamilihang bayan. Ang ginagawa ng mga inspektor ay tinitingnan nila kung ang mga karning ito ay may kasamang inspection certificate. Ito po yon. So tinitingnan nila na ang karne ay kung merong kasama nito. Ito kasi ang nakakapagpatunay na ang karne ngayon ay nanggaling sa mga accredited na establishment at na-inspeksyon ng mga inspektor. Maraming pagkakaiba yung normal na karne sa botsa. Unang-una, ito pong karning ito ay ang ganda ng itsura. Pinkish siya, pinkish. And then yung kanyang balat, makinis. Pag inamoy mo, wala siyang kamoy-amoy. Unlike doon sa mga botsa, yung mga botsa kasi, karaniwan may mga balahibo. And then yung ating mga botsa, dahil hindi tama ang proseso ng pagkatay, meron po mga natitirang dugo sa karne. So karaniwan, maitim yung kanilang pagkapula. And then napakalaking mura ng botsa. Ang presyo ng karne ngayon nasa 150, 180. Ang botsa nasa 90, mga 110. Ugaliin po nilang hanapin sa nagtitinda ng karne, ito pong meat inspection certificate. And then, magtingin-tingin din sila kung may mga tatak ng pagkasuri. Ito ay hindi nanggaling sa mga accredited at hindi po na-inspeksyon. Maaari po malagay sa panganib ang buhay ng mga taong kakain. Sa ating mga mahal na kababayan, kung meron tayong nakikitang mga butsa o double dead meat na binibinta sa ating mga pamilihang bayan, tumawag lamang po sa cellphone number ng National Meat Inspection Service na
0917-836-7009 o kundi man sa landline number na 924-3118. Stay tuned sa mga susunod pa naming episode para sa dagdag kaalaman, hindi lamang po mula sa pamahalaan, kundi mula sa ordinaryong mamamayan. Bago po kami tuloy ang magpaalam, nais po namin magpasalamat sa Abe Restaurant dito sa Mall of Asia dahil sa kanilang tulong para mabuo po ang programa. Para sa inyong mga suwestyon kung paano namin mas mapaganda ang aming programa, maaari po kayong sumulat sa Pulsong Pinoy RTVM Building, JP Laurel Street, Malacanang. Hanggang sa susunod na episode, muli ako po ang inyong lingkod, Zairine Parsad Valencia. At ito ang Pulsong Pinoy. Magandang araw po sa inyong lahat. Naniniwala tayo na ang pagtugon sa isyu ng seguridad sa pagkain at matatag na pag-unlad sa kanayunan ay dapat nakasandig sa short-term, medium-term at long-term solutions. Alinsunod po ito sa ating Philippine Development Plan for 2011 to 2016. Ano po ang ibig sabihin nito? Habang pinapalawak natin ang access ng bawat pamilya sa mura at sapat na pagkain, kailangan din natin pag-igtingin ang pagpapalaganap ng mga kaalaman at teknolohiyang magpapanumbalik sa kalusugan ng mga lupang sakahan. Higit sa lahat, kailangan natin tutukan ang ugat ng suliraning ito, ang mailatag ang mahakbangin na tutugon sa hamon sa atin ng climate change.